Hello guys, ito na naman si Kuya Sir at isasuggest ko sa inyo na panoorin nyo ang buong video na ito para malaman nyo kung dapat ba kayong maging influencer or content creator. Okay? Kung gusto nyong kumita sa pagiging content creator or pagiging influencer, ay dapat tapusin nyo ang video na ito. So guys, ito na yung number 1. Okay? Ang unang-unang dapat malaman ay ang inyong niche. Okay? Ano nga bang niche? Ano bang meaning ng niche? Okay? Ano yung topic? Or saan kayo papuntang direksyon? Anong klaseng content ang gusto nyo i-provide sa inyong mga viewers or audience? Okay? Kung anong linya, anong genre? Okay? Music, video, vlogs, food, or travel, kahit ano man yan. Okay? Tukuyin nyo muna yan. Alamin nyo muna kung saan kayo magaling, saan kayo nag-excel, kung saan kayong lugar, o saan kayong bagay magaling, saan kayong bagay sa tingin nyo is mailalabas nyo ang inyong true potential. Okay? Kailangan alamin nyo muna yung ins and outs ng pagiging content creator at alamin nyo kung dapat ba ang content na to para sa'yo. At make sure yung content na yan ay nakakasunod sa policy ng isang social media platform na susundan nyo. O mapa YouTube man yan, TikTok, Facebook, or kahit ano pa man yan, dapat yung content na naiisip mo or yung niche na gusto mong gawin ay nakakasunod sa guidelines ng bawat isang yan. Pangalawa, maging authentic or maging original. Okay? Originality ang kailangan natin dito sa social media. Kasi kapag wala ka nun, kung ang yung page or channel or kahit ano pa mga hawak mong social media platform ay hindi aangat. Kasi nga, wala kang originality. Okay? Kapag wala kang originality, tatamaan ka ng kung anong violations. Kumbaga, hindi mo maaabot yung potential mo. Okay? Kung nag-upload ka lang ng mga video ng iba, okay? In-upload ng iba, nire-upload mo, na hindi mo man lang in-enhance or in-edit, is tatamaan ka talaga ng kahit anong violation tungkol sa copyright. Yan. Yung copyright na yan at yung inauthentic na content, tatamaan ka ng mga ganyang klaseng violation kung ikaw ay hindi original. Okay? Hindi authentic, inauthentic. Okay? So, dapat alamin mo kung okay na ba sa'yo mag-video. Okay? Mag-video ng sarili mo at gawin yung bagay na to na ikaw yung nasa video, ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nag-edit, ikaw yung nag-produce ng video na yon. Okay? Dapat authentic. Ngayon, alam mo na, content creator ka na. For example, nakuha mo na ang niche na para sa'yo at authentic na ang ina-upload mong video. Okay? Dapat alamin mo rin, ito yung pangatlo dapat alamin mo din yung mga schedule na dapat mong gawin. Kung kailan ka gagawa ng content, kung kailan ka mag-i-edit, at kung kailan mo ito i-upload. Okay? Dapat naka-calendar ka, calendar method. Hindi yung calendar method na sinasabi sa ibang part Yung calendar method sa pagiging social media creator, okay? Pagiging influencer. Okay? Yung ibang malalaking influencer is meron na silang editor, meron na silang taga-upload, taga-reply sa mga nagko-comment, okay? Mga taga-share, meron na sila niyan. Pero dahil nagsisimula ka pa lang, dapat alamin mo ang schedule mo. Kung may work ka, isingit mo siya. Okay? Gumawa ka ng ilang oras or ilang minuto para gumawa ng content at schedule mo rin kung kailan ka mag-i-edit. Okay? Kung kailan ka mag-i-edit at kung kailan mo ito i-upload. Dapat alamin mo rin kung kailan din pinapanood ang video mo ng inyong mga subscriber or mga followers mo, mga audience mo, kung kailan ito madalas pinapanood. Meron yan sa analytics ng kahit anong social media platform. Okay? So, dapat alam mo yun. Okay? Kung anong edad nila, anong oras sila nanonood, kailan sila nanonood. Yun. Sa pang magandang alalahanin is kung kailan ka mag-upload. Mag-daily ka ba? Every other day? Once a week? Okay? Yun po. Dapat alamin mo ang inyong schedule for editing, yung paggawa ng content, pag-editing, at
yung pag-upload. Okay? Dapat alam mo yan lahat. Sumunod ay alamin mo ang current trends. Okay? Yung current trends. Tsaka yung mga ano ngayon, pumapatok. Yung mga nagba-viral. Okay? Hindi ko sinasabing i-re-upload mo yung mga video na yon, kunin mo, di ba? Pwede kang gumawa ng content tungkol doon. Kumbaga, sasakyan mo yung trend. Okay? Lalagyan mo ng magandang commentary o gagawa ka ng same concept ng video na yon para ikaw din ay mapanood din ng wider audience. Kasi hindi natin masabi na baka yung viral na video na yon is naghahanap ng iba na gumawa din ng ganong klaseng content. Is makita yung video mo. Okay? Gagayahin mo, hindi kukunin. Okay? Magkaiba po yun. So, dapat alam mo yung ganong klase. At saka yung pagpapalit-palit ng algorithm. Okay? Hindi ko sinasabi maging technical masyado. Alamin mo yung mga nangyayari sa social media platform na kung saan ka nag-upload or saan ka gumagawa ng content. Is alamin mo yung palit-palit ng algorithm. In layman's term, is alamin mo kung kailan ka pinuboost, kailan ka nagkakaroon ng malaking views. Okay? Sabihin natin nag-upload ka ng Monday, okay? Tapos halos nag-upload ka ng Tuesday, ipag-compare mo kung ano yung mas madaming views, Monday ba or Tuesday. Ngayon, kung mas marami kang nakuhang views sa Tuesday, dun ka mag-upload. Yun yung magiging cycle mo. Okay? Another thing, okay? Ito ay pag wala ka pang masyadong followers, ha? Another thing, yung oras. Okay? Based sa sinabi ko previously, dapat alam mo yung analytics mo kung kailan ka nag-upload. Yung oras, yung araw. Titingnan mo rin yun. Kung nakita mo na mas pumapalo ang 1:00 ng hapon kaysa sa 8:00 ng gabi ang iyong views, mag-upload ka ng 1:00, okay? Kaysa sa 8:00 ng gabi. Kasi kahit makuha mo yung views na yun, mababa pa rin yung compared doon. Kumbaga, i-test mo yung mga contents mo kung saan ka kumbaga saan ka pinapanood ng mga viewers. Okay, saan mas maraming nanonood, anong oras, kailan mas maraming active sa isang social media platform. Yun, dapat alamin mo rin yun. Okay? Pag alam mo na yun, magkakaroon ka na ng sa sarili mo na, ito pala, okay pala ako dito mag-upload. So, in the next coming days, dun ka na mag-upload. Kumbaga kasi, malalearn na ng algorithm ng Facebook or YouTube or kahit ano pa mang social media platform na itong taong to, itong creator na to, itong influencer na to is nag-upload ng ganitong oras, ng ganitong araw. Okay? Ngayon, dun kanya ipupush. Dun niya ipupush yun sa mga audience na yun kasi dun mas maraming nanonood. Okay? Yan yung isa sa mga technique na ginagawa ko dati nung ako pa masigasig pa mag-YouTube. Pero ngayon is bumabalik na ako, guys. Sana madaanan nyo yung aking YouTube. Meron pa lang akong 3 subscribers, okay? Hindi ko sinasabing napakagaling ko sa YouTube at ako'y kumikita na. Wala pa po akong kita, okay, at all. Dahil po yung previous YouTube ko po ay nakalimutan ko na yung password, okay? Sana po supportahan nyo si Kuya Sir and Fam. Next, guys, ay mag-interact sa inyong audience, followers, subscribers, kung saan man kayo, okay? Makipag-interact kayo. Either mag-react kayo sa mga comments nila at mag-comment kayo. Kung maganda yung comment nila, replyan nyo. Okay, kung pangit naman, ay reply nyo pa rin. Pero make sure na yung i-reply nyo is pasok pa rin sa guidelines kasi may mga dapat tayong tandaan sa pag-comment. Okay? Hindi rin maganda yung sunod-sunod kang nag-react sa isang sa mga comments or sunod-sunod ka nag-reply sa mga comments kasi marirestrict ka, guys, sigurado yan kasi ako naranasan ko yan na bark react ako sa sunod-sunod na nagko-comment sa akin tapos nagko-comment ako sunod-sunod din, okay, na-restrict ako, nilag out ako ni Facebook, okay, yung kasi parang alabas nun kay Facebook Facebook kay isang bot, okay, kahit saan naman yan, kahit sa YouTube ganun din, guys, kaya iwasan nyo yung pag-reply ng sunod-sunod para po hindi kayo ma-restrict kasi nadidetect yan as bot or spam. Okay? So, dapat reply nyo is every 1 hour, reply kayo ng 2, 3. Okay, another hour, reply ulit kayo ng 2, 3. Hindi naman required talaga na replyan nyo lahat. Pero kung kaya nyo,
At most, kaya nyo, is reply nyo. Okay, lalo kung nagsisimula pa lang kayo, magbibuild kayo ng relationship sa inyong mga followers. Okay? So, sana, yung pag-reply nyo, ayusin nyo din. Kasi minsan may magandang reply, i-reply mo, sarcasm. Okay? Reply nito, maayos. Yung reply mo, okay lang. Reply nyo rin ng engaging. Okay? Mag-engage kayo, makipag-usap kayo normally. Okay? So, dapat related din ang pag-reply nyo, hindi yung makapag-reply lang. Okay? Ayusin nyo din. Okay? As a content creator, influencer, dapat tayo din mismo, papakita natin sa kanila na maayos ka, hindi ka lang content creator or influencer. Okay? Tao ka din. Okay? Next up guys is pag-unlad ng iyong skills. Okay? Dapat paunlarin mo ang iyong skills. Okay? Kung gusto mo talaga maging content creator or influencer, dapat everyday kang may bago. Okay? Everyday gagalingan mo. Hindi yung kinontent mo na yung adobo kahapon, i-content mo pa rin yung adobo ngayon. Okay? Unless magkaibang luto yan. Kung manok yung isa, ito naman pork. Okay? Pwede yun. Pero yung pagko-content ng paulit-ulit na same scenario or same ganito is hindi na siya maganda. Okay? Although may ibang content creator na kung sumisikat ng ganun lang yung paulit-ulit na concept, pero mas maganda pa rin na may lagi kang bago kasi yung audience mo is magkakaroon sila ng curiosity at ma-excite sila every upload mo. Okay? So dapat enhance mo yung skills mo para gumaling ka sa pag-i-edit, yan, sa paggawa ng content. Okay? Skills mo din sa pag-iisip ng concept, ng mga ingredients sa paggawa ng bagong content. Okay? Galingan mo. Okay? Dapat everyday ka i-improve. Okay? Huwag ka mag-settle for less. Dapat palagi kang in your best self. Okay na sinasabi. Lastly guys, ito na po. Yung pinakamahalaga sa lahat ay yung pagiging matyaga. Okay? Magiging pasensyoso or pasensyosa. Okay? Kasi hindi lahat ng content creator or lahat ng influencer ay malaki ang kita or kumikita talaga ng mabilisan, na-monetize agad. Okay, hindi po lahat ganun. Okay, merong iba na one day pagkatulog, okay na. Blink of an eye, okay na. Okay, paglingon mo lang, viral agad. Hindi po lahat ganun. Yung iba po, sineswerte. Yung iba po, hindi po talaga nila oras at ang nangyayari ay natitinga sila sa ganung klaseng views lang, 10 views, 20 views. Ako po, ngayon ulit nagsisimula pa lang ulit ako. Ganun pa lang po yung mga views ko. Okay. Ganun pa lang. Okay? Although dati na ako nag-social media, nakasahod na rin a few times, pero hindi ko sinasabi na kumita na ako ng ito, nakapagpatayo na ako ng bahay, nakapagpundar ng mga gamit sa ganito, ganyan. Wala pa po. Okay? So, yun po ang saddest reality ng pagiging content creator ay yung pagkakaroon ng time sa pagko-content pero wala kang kita. Okay, nakakapag-content ka nga, nakapag-upload ka, napapanood ka ng tao, pero wala ka pa pong kinikita. Okay, yan po yung saddest reality ha. Huwag po kayo masyado mag-expect sa pagiging content creator or influencer, maging matyaga. Okay, maghintay kung kailan kayo magbo-boom, okay, kailan kayong sisikat, kailan kayong makikilala ng tao. Huwag niyo po madaliin. Okay? As I've said, kung authentic ka, maganda yung content mo, maayos kang kausap, maayos kang ka-engage, tao ka. Okay, kumbaga. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Sana may nabigay akong knowledge sa inyo at new learnings. Okay? At saka sana masuportahan nyo si Kuya Sir. Okay? Tatawin kong malaking utang na loob. Maraming salamat. Available po ang aking page na ito. Kuya Sir and Pam. Meron din po ako sa YT. Okay? I-visit na lang po. Okay? Sana po madagdagan tayo. Maraming salamat. God bless.